the third choice of most people, I should say majority of people, hindi na lumaro, nanood na lang. Nagti-TikTok na lang. Sana all. Tapos pag may mga beauty contest, naging judge. Diba? Tapos pag may election, parang ang husay-husay, parang political. Diba? Pag may mga pelikula, parang critic. Ang dami. Ang dami mong satsat. Wala ka namang resulta sa buhay kasi nanonood ka lang. Up until one day, you're among the many Filipino that I'm so sad. Hindi na nga kumikita na walang panapag-asa. Yung mga umaasa sa atin sa buhay sa Pilipinas, ang buhay nila naging dead man na lang. Nag-aantay na lang ng ambag galing dito. Happy kayo? Yes or no? Nag-aantay ng ambag sa inyo? Kung hindi ka makibigay, ikaw pang masama? Happy kayo? Yes or no? Kasalanan mo yan. Pabida ka pahari ka Some of you are turned off already. I don't mind. But do not be the reason why lumpo sila kasi naging wheelchair kanila for the longest time. I think number one problem ng OFW is feeling lonely. Sabik sa Pilipinas. Whether it's here or US or Europe, walang ibang ginawa ko, hindi ang iniisip pag-uwi ko, pag-uwi ko, pag-uwi ko. True or true? Number one problem, feeling lonely, feeling numb. Number two problem, guilt of being far away and not being able to give more than what I'm supposed to give. True or true? Yeah, but up until when? Maybe some of you are living your life, parang Diyos ko. Baka nung first year mo dito, full out ka. Dream come true, nasa Dubai na ako. True or true? Tapos na-hurt ng konti, 50-50. Ngayon, nanonood na lang. But marami ako nakakausap na wala ng pag-asa. Until when? I want you to step back and maybe make a decision. Because yung tatahakin natin hindi magiging madali kasi kailangan may magbago. Pero desisyonan mo na. Maybe it's a golden opportunity for you to really understand and realize that walang magbabago not unless magdesisyon ka today. Ako naman muna buong buo sa sarili ko para pag nagbigay ako sa pamilya ko, sa trabaho ko, buong buo ako.